Pinag-aaralan ng Land Transportation Office, LTO, na iparehistro na rin ang lahat ng klase ng e-bike dahil dumarami na raw ang mga nasasangkot sa aksidente. Kaunay niya, makapanayam natin si LTO Chief Attorney Vigor Mendoza. Magandang umaga po. Morning, Kaigan. Opo. Ang sinasabi po ng ilan, bakit kung kailan daw po dumami ang e-bikes, saka lang po pinag-aralan yung registration. Marami na ho bang aksidente? Opo, Kaigan, actually, as early as last year, pinag-aaralan na natin yan. No? Pero Opo. syempre, data-driven tayo. We have to gather the data first. No? Kaya siguro medyo nagtagal ng konti kasi the gathering of the data ay hindi naman ganun kadali rin. No? Oho. Based on our data, no, na hango rito sa MMDA, no, there have been 556 accidents, e-bike accidents last year. Karamihan dito, damage to property, no, pero almost half involves non-fatal injury. Dalawa lang sa 556 ang involves fatal injury. So nakikita natin yung trend na ganyan, no, natin from the month-to-month figures, medyo umaakyat. So based on data lang tayo, kaya tayo nagka-craft ng policy, we will propose it, no, sa ating mother agency, DOTR. Opo. Kasi punot dito naman to is not the registration, no? It's the road safety. Paano natin mapapairal ang road safety sa ating mga daan, hindi lang dun sa e-bike driver at yung sakay niya, pati na rin dun sa ibang sasakyan na tumatakbo sa paligid niya. Opo. Pero sila ho ba'y allowed sa mga major roads like highways, attorney? Opo, kung titingnan right now po, napapayagan po yan. But kung titingnan nga natin ng batas sa Republic Act 4136, no, may konting regulation po yan. No? Diyan nga pumapasok yung registration requirement. Okay. Because no motorized vehicle can run in our roads, no, unless registered with LTO. Dadaan sa road safety check and all that stuff. No? Tapos yung driver niya, kailangan dadaan rin sa proper proseso para mabigyan ng tamang pahintulot para mag-drive. Pero ito no, kasi this is a new phenomenon. Hindi na naman sa Pilipinas, worldwide naman nangyari ito. No? Kailangan talaga pag-aralan. Because if you remember, Kaigan, in other cities, pinull out nila yung mga electric vehicles sa loob ng syudad nila. No? So itong lahat pinag-aaralan natin para sa ganun, kung ano man yung pagkakamali sa ibang bansa, hindi na maulit sa Pilipinas. Opo. Kung magiging mandatory na po itong e-bike registration, kailangan ba mag-issue tayo ng plaka dyan, lisensya din sa mga gumagamit? Alam mo, there are over 10,000 base sa record namin na pumapasok, 10,000 electric vehicles. No? And I'm sure it's rising. I'm sure this is not the official count. No? Kung kinakailangan, kung yun ang magiging polisiya moving forward, no? Then LTO will have to prepare for it kasi baka iba yung size, iba yung plaka na kailangan namin issue, no? So all these logistical issues will have to be addressed also on the back end, no? So hihintay muna kami ng guidance, no, at sa DOTR para malaman namin how to move forward. Amin lang dito road safety, kaya pinag-aaralan namin ngayon kasi nakikita na namin yung datos, no, Opo. which with the attention of DOTR, baka kailangan ng pag-aralan ang polisiya tungkol sa e-bike. Opo. Pwede ba ihabol ko yung mga tricycle naman, Marcos Highway, Commonwealth, parang alam ko sabi ng DILG, ban na sila. Pero sino ho magpapatupad ng paghuli sa kanila? LTO, MMDA, local government? Kasi talagang obstruction na ho sila sa kalsada, no? Nagpapabagal po sa daloy ng trapiko. Lahat po ng traffic violation, no, pwede naman ipatupad ng enforcer, no, whether it's MMDA, LTO, or the local traffic enforcers. Kaya tayo ngayon nakikipag-ugnayan tayo sa lahat ng local government units. Opo. Ma-regulate natin yan. No? Talagang hindi pwede sa major thoroughfare. But we understand, minsan, masalo na sa probinsya, isa lang ang kalye, no? Saan dadaan yung tricycle. Tricycle. That's where the local government comes in, no, para makapag-ugnayan kami doon, Oo. para hindi lang pagpapatupad kung paano natin gagawin to, again, to promote road safety. Okay. Maraming salamat po, LTO Chief Attorney Vigor Mendoza. Ingat po kayo. Hi, Igan. Thank you very much. Good morning. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.